Alright, ito mula kay John Reps naman mga kapatid. No? Dambuhalang barko ng China na magbubutas sa ilalim ng South China Sea. Oy, magdidrill. No? Nakahanda na daw. Yamang dagat limas. Well, malaki ang South China Sea mga tol. At parte kabilang dyan ang West Philippine Sea. Kung gagawin naman nila yan sa 200 nautical miles nila, wala nang tayong pakialam doon. No? Kung gagawin nila yan sa ibang bansa, concern na ng ibang bansa yan na kung sino man yung maaapektuhan. Pero kung gagawin nila yan sa West Philippine Sea mismo, mga tol, ayan, meron tayong paki dyan, no? Well, alamin natin to kung saan sila magbubutas, mga tol. Itong papanoorin natin. Pero bago yan, syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay John Reps. Yan. Kung nakikita ninyo ang kanyang larawan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kanya. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, partikular mga kapatid sa mga balitang may kinalaman sa West Philippine Sea, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video na ganito. So, huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Inihayag ng China ang pinakabagong drilling vessel nito na Mingxiang na magdidrill umano sa bahagi ng South China Sea at malamang nakasama na dyan ang West Philippine Sea. Ito ay upang anihin ang mga methane hydrate bilang alternatibong pinagkukunan ng gasolina. Nako. Ang mga solidong tipak na kukunin sa ilalim ng dagat na parang yelo ay naglalaman ng saganang methane gas na tinatawag ang terminong flammable ice at gagamitin iyon ng China bilang alternatibong mapagkukunan ng enerhiya. Sa West Philippine Sea mga kapatid, mayaman ang West Philippine Sea sa mga ganyan na dapat ay noon pa pinakipakinabangan na ng ating bansa pero wala eh. No? Wala eh. Basta alam lang natin meron pero hindi natin napapakinabangan. Dahil sa lumalaking populasyon at ekonomiya ng China ay naghahanap ito ng mga bagong alternatibong mapagkukunan ng enerhiya at paglikha ng mga bago. Ang methane hydrate ay isa sa pinakabago at sa sapat na pananaliksik at pag-unlad. Maaaring gamitin ng China ang kapangyarihan nito sa lalong madaling panahon. At sa sobrang laki at patuloy na paglaki ng kanilang populasyon, kaya naman talagang todo effort at saka determinado ang China na kinakailangan nilang manakop ng ibang mga teritoryo para makuha nila yung pangangailangan ng kanilang mga mamamayan ay gagawin nila. Kaya talagang pinagtuunan nila ng pansin, palakasin yung kanilang sandatahan mga tol. Unang-una para makapag-intimidate sila ng ibang bansa na gusto nilang sakupin. Walang makapalag sa kanila kasi sobrang lakas sila. Kaya ngayon, eto na ngayon ang kilos nila mga tol. Sunod-sunod yan eh. No? Palakas muna sila ng puwersa. Pagkatapos, kahit anong gawin nila. Siyempre kapag makapangyarihan ka na mga tol, di ba kahit anong gawin mo, magagawa mo eh. Na wala kang kinakatakutan eh, di ba? Ang bagong Mingxiang vessels ng China ay isang 33,000 toneladang sasakyang pangdagat na susuriin ang buong South China Sea para sa methane hydrate sources. Gayon din ang malawak na laboratorio nito ay tutulong sa pagsasaliksik sa mga ito. Sinasabi ng Interesting Engineering na ang rehiyon ay may humigit kumulang 30 bilyong toneladang flammable ice sa mga tubig nito. Kaya naman aabot ang Mingxiang vessel sa lalim na 36,000 talampakan o 11,000 metro para maabot ito. Wow. Ang lalim na iyon ay lumalampas sa Mariana Trench, ang pinakamalalim na punto ng mga karagatan sa mundo na may sukat na 36,200 talampakan o 11,034 na metro. Ang barko ay gagamit ng mga advanced na teknolohiya tulad ng mga digital twin system upang subaybayan ang mga operasyon at pagbabarena sa ilalim ng dagat. Sa lalong madaling panahon, maaaring kunin ng China ang mga methane mula sa mga flammable ice na hahayaan itong maging mas malaya sa enerhiya. Gayunpaman, maaari itong magdulot ng mga geopolitical na tensyon dahil sa mga claim ng iba't ibang bansa, kabilang ang Pilipinas. Ang mga gas Yan tanong, may magagawa ba Pilipinas kapag halimbawa nagsimula na ang drilling? For example lang nagsimula ang drilling ng China sa West Philippine Sea. Anong magagawa ng Pilipinas mga tol? 'Di ba? Ano pa ba natin? May ipipili yung mga pagtatayo nga nila ng isla, hindi naman isang araw lang tinayo yan eh. Hindi naman isang buwan lang tinayo yan eh, 'di ba? Gumugol yan ng taon, ng ilang buwan. Hindi naman sila napahinto, hindi naman sila napigilan at ngayon may structure na, 'di ba? Kung naalala niyo yung ano yung kahapon, 'di ba? Yung
reef na babawiin natin mga kapatid dahil kasama daw 'yun sa sa ating maritime zone, 'di ba? O papaano ngayon natin makukuha 'yun? Well, bahala na sila sa diskarte nila pero ang tanong mga tol, kakayanin ba ng Pilipinas 'yan? Dapat talaga ngayon pa lang ay pinaghahandaan na ng Pilipinas 'yan dahil ang yaman ng West Philippine Sea o ang yaman na nakapaloob doon sa 200 nautical miles exclusive economic zone ay eksklusibo na dapat pinapakinabangan ng ekonomiya ng Pilipinas, mga tol, 'di ba? Hindi lang para sa mga nabubuhay ngayon kundi para sa mga susunod pang henerasyon Pero 'di nga natin mapaganda yung outpost natin 'di ba? Yung BRP Sierra Madre. Ang tagal na nun dun. 'Di nga tayo makapagpagawa ng ating permanent structure 'Di ba? Hinaharang nga yung supply natin pag nagpupunta tayo dun Oh, mapipigilan ba natin kung magdi-drill sila? Sana sana magkaroon ng lakas ang Pilipinas para kung sakasakali man talaga mapahinto natin 'yun. Hydrates o methane hydrates ay mga compound ng tubig na tulad sa yelo na naglalaman ng mga natural na gas kabilang ang methane. Ang mga ito ay matatag sa mga tiyak na temperatura at mga kondisyon ng presyon sa malalim na dagat continents at mga permafrost na lugar, sinabi ng World Ocean Review na binubuo ito ng dalawang paraan. Gayunpaman, maaari itong magdulot ng mga malalakas na tsunami. Naku. Ang mga deposito ng methane hydrates ay pumupuno sa mga puwang sa sahig ng karagatan. Ang pag-alis sa mga ito ay mag-iiwan ng mga air pocket na kalaunan ay babagsak dahil sa pressure. Naku. At dahil dito, lulubog ang tubig sa bumagsak na istrukturang iyon na magdudulot ng marahas na paggalaw nito. Bilang resulta, maaari itong itulak ang mga naglalakihang alon sa mga lugar sa baybayin. Pinapabuti ng China ang mga kasalukuyang pinagkukunan ng enerhiya nito katulad ng nuclear power kung saan inilunsad kamakailan nito ang unang ika-4 na henerasyong nuclear power plant. Gayunpaman, ang pagmimina ay maaaring magdulot ng mga tsunami na sumisira sa mga kalapit na lugar, sa baybayin, corals at apektado din dito ang mga mangingisda. Delikado rin pala yan. Samantala, dagdag na balita, ang China ay tahimik na nagsasagawa ng mga sea trials sa kanilang bagong Type 039C submarine na isa umanong advanced conventionally powered attack submarine ng People's Liberation Army Navy. May bago na naman sila. Para tayong sigang kalye na maraming sumpak, 'di ba? Na maraming tirador, maraming pana at maraming bato. Tas ang kalaban natin nakatira sa mansyon na tadtad ng high-powered gun. Tas yun ang bumubuli sa atin, 'di ba? Ay, naku, ang hirap ng labanan na 'to. Ang hirap ng ganitong sitwasyon. Actually, kahit ibang mga malalaking bansa, mga tol, nai-intimidate din sa China kasi alam din nila yung kapasidad, yung kapabilidad ng China. Alam din nila yung lakas nila. Though, sabihin natin hindi ganun katindi yung quality ng kanilang mga gawa, pero may palag, 'di ba? Hindi naman agad-agad na masisira yan Makakatira muna yan bago pumalya 'di ba? Hindi man sila ganun katibay, sabihin natin ganun, pero kung napakarami nila, 'di ba? Kung ang ang walis tingting nga, 'di ba, isang piraso, kaya mong baliin ng isang kamay, pero pag nagsama-sama sila, napakahirap 'yan, 'di ba? Gano'n din ang gano'n din ang kakayanan ng China dahil sa sobrang dami nila, sa sobrang nagkakaisa yung kanilang bansa, mga tol.
Ganyan, kayang-kaya talaga nilang palagan. Kaya nga wala silang takot, international law, yan. Inyo na yan. Meron kaming sariling historical claim, 'di ba? 'Yun ang aming paniniwalaan, 'yun at ang aming ipupush, 'di ba? Ikaw bilang isang Pilipino, mga tol, ano masasabi mo dito sa video at balitang napanood natin? Yung mga isda nga na dapat tayo nakikinabang dito sa ating exclusive economic zone, 'di ba? Nakukuha nila, 'di ba, nahuhuli nilang lahat tapos ibebenta rin naman sa atin bilang import na 'no, import na natin 'yun mga tol. Pero galing din naman sa West Philippine Sea kaya iba na yung presyo. Ano masasabi niyo mga tol? So ganyan nga, halimbawa, for example, wala pa namang confirmation na dito magdi-drill sa West Philippine Sea ang mga incheck. Pero if ever man sa tingin ninyo, kaya ba yang protektahan, depensahan ng ating gobyerno? Well, pwede kayong mag-comment sa ibaba at i-share niyo kung ano ang inyong mga opinyon. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.